Ang mahiwagang bato ni Luminara. Sa isang tahimik na nayon, may isang batang babae na nagngangalang Luminara na kilala sa kanyang hindi mapakilang diwa at pagiging mausisa. Isang gabi, habang naglalaro sa kanilang likod bahay, natagpuan niya ang isang kumikinang na bato na tila bumubulong sa kanya. Nang hawakan niya ito sa ilalim ng liwanag ng buwan, unti-unting lumitaw ang isang mapa. Ang mapa ay nagturo sa isang lugar sa kanilang nayon na hindi pa napapansin ng karamihan. Napagtanto ni Luminara na ito ay isang pakikipagsapalaran na hindi niya kayang tanggihan. Kaya't nagpa siya siyang magtipon ng mga kaalyado. Inanyayahan ni Luminara ang kanyang matalik na kaibigan, sina Theo at Zara, na sumama sa kanyang paghahanap. Bagamat nag-aalinlangan sa una, hindi nila matiis ang tawag ng isang pakikipagsapalaran at sumang-ayon silang sumama. Ang kanilang unang pahiwatig ay nagdala sa kanila sa Whispering Woods, isang gubat kung saan ang mga puno ay nagsasalita ng mga bogtong. Matapos malutas ang bogtong ng pinakamatandang puno, binigyan sila nito ng susunod na pahiwatig. Ang susunod na hamon ay ang pagtawid sa isang tulay na nababalot ng makapal na hamog. Dito, ipinakita sa kanila ng hamog ang kanilang pinakamalalim na takot, ngunit sa tulong ng isa't isa, nalampasan nila ito at natutunan ang tunay na kahulugan ng katapangan. Ang Sapphire River ay kilala sa kanyang mabilis na agos at malinaw na tubig. Dito, nakaharap nila ang isang bogtong na kailangan nilang malutas upang makatawid ng ligtas. Sa tulong ng kanilang talino at pagkakaisa, nagtagumpay sila. Isang kawan ng Maya ang lumapit at nag-alok ng tulong. Sa pamamagitan ng kanilang mahiwagang awit, itinuro nila ang daan patungo sa susunod na destinasyon. Ang mga bundok sa kanilang landas ay tila sumasayaw sa indak ng hangin, lumilikha ng mga bagong landas na dati hindi nakikita. Sa tulong ng kanilang mapaglarong espiritu, natagpuan nila ang tamang daan. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng mga banayad na higante na nag-alok sa kanila ng sakay. Habang binabagtas ang lupain, ibinahagi ng mga higante ang mga kwento ng kasaysayan ng lupain na nagbigay sa kanila ng mga pahiwatig. Ang susunod na pahiwatig ay nagdala sa kanila sa isang hardin kung saan ang mga halaman ay tumutubo ng mga candy at prutas. Dito, natutunan nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng masustansyang pagkain at pag-aalaga sa kalikasan. Sa isang linang na kumikinang sa ilalim ng buong buwan, lumitaw ang susunod na bahagi ng mapa. Dito, natutunan nila na ang liwanag ay maaaring magdala ng kaalaman at gabay sa dilim. Ang kuweba ng mga bituin sa loob ng isang kuweba, ang mga konstelasyon sa kisame ay nagturo sa lokasyon ng kayamanan. Isang matandang kwago na marunong ang humarap sa kanila at sumubok sa kanilang kaalaman at hangarin. Matapos mapatunayan ang kanilang mabuting intensyon, pinayagan sila ng kwago na magpatuloy. Sa ilalim ng isang sinaunang puno, natuklasan nila ang isang silid na puno ng mga kababalaghan. Dito, napuno sila ng pagtataka at paghanga sa mga bagay na hindi nila inakalang umiiral. Sa wakas, natagpuan nila ang kayamanan. Ngunit ito ay hindi ginto o mga hiyas, kundi isang aklatan ng karunungan na ipinasa sa bawat henerasyon. Natutunan nila na ang tunay na kayamanan ay ang kaalaman at ang mga aral na kanilang natutunan sa kanilang pakikipagsapalaran. At doon nagtatapos ang kwento ni Luminara at ng kanyang mga kaibigan. Isang kwento ng pakikipagsapalaran, pagkakaibigan, at ang walang hanggang paghahanap sa karunungan.